Magandang gabi sa lahat. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng wall. So mga beginners dyan, kung bago lang kayo sa SketchUp, ito ang maganda sa inyo. Kasi tuturo ko sa iyo dahan-dahan, step by step. So, yan. Kung i-open nyo na yung yung SketchUp nyo, double click nyo lang. Ito na yung, centimeter pala yung ginamit ko rito. Centimeter para makabawas tayo ng 0. Kasi kung may millimeter yung gagamitin natin, dagdag 0 pa. So, dagdag millisecond ngayon. Pero kung i-continue mo yan, tuloy-tuloy, magiging minuto or ilang kakain siya ng oras. So, ang ginagawa ko dito is centimeters yung pinili ko, and para nakabawas ako ng 0. So, ito pwede nyo itong i-delete. Yan. So, ito, mas prepare, ito lang muna ang gagamitin natin ng mga tools, para hindi kayo maguluhan. So ito ito yung line, ito yung rectangle. Yan lang muna dalawa, line and rectangle, So unang-una is gagawa kayo ng parang yung pinaka-papel nyo. So, click nyo yan or type R. Type R for rectangle. So, since ito 700. So, palakyan nyo, walang problema. Palakyan nyo yan, walang problema. Yan, tapos double click nyo lang. Ang ginagawa ko dito, ginong-group ko. Double click mo. Yan. Yan, kita nyo yung blue, kulay blue. Yan, sa double click nyo na, right click, make group. Yan, naka-group na yan. So, hindi na yan basta-basta Yan yung parang lote nyo lang, parang ganon, or drawing paper. So, gagawa tayo ng wall. So, yan. Click nyo lang to or R. So, dapat unang-una, alam nyo rin kung gaano kalaki yung nyo or anong design ng nyo ang gagawin nyo, sa akin, gagawa tayo ng simple lang muna. So, 3x3 para hindi kayo maguluhan. 3x3 or 4x3. 4x3 muna. So, type nyo lang yung 400, 400. Tapos sabay, click enter or hit the enter. So, yan. Kung iikutin nyo yung nyo, yung mouse is yung left is the pick button. Pick button yan, yan tumutunog. Yan yung left button nyo. Tapos, kung yan, paano ko yung ginawa to, is i-click nyo lang yung pinaka mouse wheel. Tapos, ikutin mo. Yan. So, yan, flat yan. Parang papel yan. So, yan. Kung isi-select mo siya, yan yun. Yan yung lote. Halimbawa, yun yung bahay mo or kwarto mo. O, yan. Kwarto or sukat ng kwarto mo. Yan. Sukat natin dito is yan. 4x4 pala ito. Okay. So, 4x4 yung na-type natin kanina. So, pwede natin i-move, Move. Ito pala yung move. Click nyo lang yung move, ito, or M. Type M. Click mo siya. Ayan, Pag naka-highlight ng blue, yung mga dotted, ayan,
Yung dati blue means highlighted siya. Ayan ito. Kung makikita nyo. So, pwede nyo i-move yan. Move. Yan. Yan, move. Yan move. Yan. So, ang gagawin nyo dito, next move mo, next na, is, ito, offset. Since siya, parang dito yung click. Ito yung na-click mo kanina. So, click mo lang tong offset. Tapos, yan. Offset na lagyan mo ng 15. About 15 yung wall thickness mo. So, type 15, enter. Yan So, ayan Kung i-click mo itong sa loob, means ito yung na-select. Kung i-click mo ito, means ito yung na-select. So, ang ginagawa ko dito is double click nyo itong double click mo ito para i-group mo. Lagi ka mag-group. Ayan, para hindi ka mag-problema later on. So, yan. Para ka maka-modify, para mo i-edit yan, i-double click mo lang yan. Double click ka sa labas. So, tanggal na siya. So, babalik ka para ma-edit mo kasi naka-group hindi ka makapag-edit. Kasi naka-group ka. So, which is safe naman pag naka-group ka. So, double click mo lang. Double click, yan. Yan Yan pull mo na. Ito pala yung pull. Push-pull, So, gagawa tayo ng wall. So, yan yan. Ikot-ikotin nyo lang yung mouse wheel nyo para makita nyo yung na-select nyo na plane or surface. So, type P for pull or click nyo to. Tapos, yan. Usually, ang height is 3 meters, 2.8 to 3 meters yung height ng ground floor natin, So, type 3 meters or 300 cm. Ayan. Enter nyo lang. Balik. So, ganyan na tayo. Continue yung mouse mo. Type P or click this one. Tapos, type 300 cm. 4 cm kasi cm unit natin. Ayan, yan na. Wall na yan. Simple paggawa ng wall. So, sa paggawa naman ng window, Paggawa ng window, simple lang. Simple lang yan. So, next video na lang siguro. Dito na. Dito na natin yan kasi minutes lang naman. So, ang gawin nyo is ito. Click nyo to. Tapos, click nyo itong button mo. So, nasa ano pa rin kayo? Nasa tawag dito yung sa loob ng group, ibig sabihin sa loob ng group. So, gagawa tayo ng window. So, yung height ng window mula rito sa floor line is means ang iba dyan 900 or 90 cm. Type 90 cm. Enter nyo lang yan. Tapos yung mula rito hanggang sa taas ng door or window is nasa 1 to 120 cm. So yan. Tapos gawin nyo dito, gawa ka ng linya dito, ganyan, linya dito. Diretso ka na dito. Click mo to. Ito pala yung tape measure. Click mo to ang tape measure.
click mo tong side. Yan. Since ito is 150 yan. Lagyan mo ng another 150, that is 1 mm. So, sorry. Mm yung ginagamit ko minsan. So, ito 115 plus 15, so 30. 30. So, ganyan. So, click nyo ulit. Click nyo ito ulit para magiging pintuan. Ito yung lapad ng pintuan, which is 9, yung iba 990, yung iba 80. So, gawin natin 90. Yan yung pintuan mo. Yan o, gawa tayo type mo to. Yan. Type, click mo dito, tapos click mo dyan. Yan o. No? Select mo. Pag i-click mo ito yung na-select. Pag i-click mo ito ang na-select. So, pindutin mo lang itong push-pull or P. Tapos, balik ka dito. Click naman. Tapos, click mo dito. Ito. Yan. Yan, butas na yan. Oh. Yan, butas na. Butas na yan. Yan. So, yan yung pagbutas ng door tsaka window. Dito naman tayo sa window, since dito tayo sa gitna. So, click mo itong line or L. Ito yung gitna, di ba? Yan yung gitna. So, gagawa na tayo ng reference tape measure. Click mo to. Huwag sa midpoint. Hindi pwede, hindi siya magmamark. Hindi siya magmamark, no? Hindi siya gagana. So, be sure nga hindi kayo sa midpoint na click using tape measure. So, 60 to 60. Kadalasan yung 60, 260. So, magiging 120. So, yan. Ito na. Type niya, click na to or type R. Click mo lang. Ayan. So, make sure also na yung mo, tama yung pag-click nyo. Tama yung pag-click nyo para yung itong mga reference point nyo is nasa the same plane. No? Okay, later on na may encounter natin yan sa mga videos natin. So, click nyo to para butasin natin. No? Tapos, click nyo yung push-pull. Since, di ba, yung last push-pull mo is ito, di ba? Pwede mo nang double click to. See? Double click. See? Butas na yan. Butas na yan. Kasi basta hindi ka lang nag-push-pull ng ibang dimension. Kung ang push-pull mo is ganito pa rin, parehas, so double click lang kasi nakapag-push-pull ka na dati. Previously, nakapag-push-pull ka na. So dito, explain natin dito ulit ha. Halimbawa dito, gagawa ka ng bintana. Halimbawa, bintana. Click mo na itong tape measure, tapos kunin mo dito from the ground. Tapos, di ba 90 yan? May kadalasan 90. Tapos, halimbawa, hindi ka pa nakagawa dyan. Dito muna. Tapos, 2, 1. Oh, sorry. 2, 1. 2, 1. 0. Saan? No, mali. 1, 2, 0. So, yan yung height ng mo. So since bintana dito, bintana lang kasi andyan na. Bintana. So, gagawa tayo ng line muna dito. Kunin natin yung midpoint niya para makapag-draw tayo ng ganito. So,
60. Ito 60. Ayan. Tapos, click nyo lang itong rectangle or type R. Click nyo ito. Click nyo ito. Halimbawa, hindi pa kayo nakapag push pull. So, click nyo lang ito. Click nyo ulit yung push pull. And then, halimbawa, unang push pull mo. Ayan. Click nyo dito sa, ayan. You can enter 15 or dito. Mas gusto ko dito. Ayan. Diba? Okay. So, yan na. Pintuan. Halimbawa, pintuan naman dito. Pintuan naman dito. So, balik ka sa tip measure. 990 ulit. Plus 120. Yan. Tapos, midpoint. Hanapin mo yung midpoint dito. Dito na midpoint. Hindi yung sa loob, sa labas na midpoint. Yan. Para lang makapag, gawa tayo ng 60. So, 60 ulit. So, yan. Yan, no? Type R or click this rectangle. Click this one. Click the corner. So, since nakapag-push pull na kayo, pagkatapos mong mag-click dito, click mo yan. Click mo ulit ito. Tapos, balik ka dito. Double click. Tapos na. Yes? Yes, oh. Kasi, yan. May push pull ka na dati. Maalala niya yung push pull mo na previous. Latest. So, hanggang dito na lang muna mga kaluli. So, nalalaman na natin kung paano gumawa ng wall. At nalaman na rin natin kung paano magbutas ng mga windows at door. So, later on, the next video would be kung paano tayo gumawa ng mga pintuan at itong window. Simple lang. So, sana supportan niyo yung channel natin at para marami tayong matutulungan na mga lalong-lalo na sa mga beginners. So, hanggang dito na lang. Please subscribe at kung nagustuhan nyo, i-like nyo na rin yung video na to. Maraming salamat po.